Mga kabayan, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang bakbaka ni Senadora Risa Hontiveros at dating spokesperson ni PRRD na si Atty. Harry Roque. Pumalag kasi si Roque sa hamon ni Risa Hontiveros na umuwi ito ng Pilipinas upang magkaharap ang dalawa. Inalala ni Roque ang kanyang pagharap sa Senado noon kung saan aniya hindi umano makasagot si Hontiveros kapag siya na ang nagsasalita. Next time magsabi kang umuwi ako, sabihin mo sa akin anong ebidensya. Isiwalat mo kung anong iyong ebidensya. Huwag ka magtatago sa pagiging senador. Ang hamon mo pa, sige humarap ka sa Senado. Bakit? Inatrasan ba kita? Meron ka bang nakuha nung 3 beses sa pagharap ko sa inyo? 2 beses sa pagharap ko sa inyo? Di ba wala? Hindi ka nga makasagot pag ako sumagot Ang gusto mo, tumahimik lang ako ng tumahimik at ikaw lang magdakdak ng magdakdak dahil binabasa mo lang naman ang dinadakdak mo at hindi mo naman naintindihan ang sinasabi mo. Sa isang media press con kahapon, pinapauwi ni Hontiveros itong si Roque para harapin ang kanyang mga kaso sa Senado, kaugnay sa pagkakadawit ni Roque sa mga iligal na pogo operation sa bansa. Ayon pa kay Hontiveros, dapat bitawan muna ni Roque ang kanyang buhay pugante. Si Atty. Roque said that ang dami niya raw pong imbento. Umuwi muna siya, bitawan na niya yung buhay pugante niya. And he even encourages the public po na magsampa ng ethics complaint against you para mapatalsik sa Senado. Any comment po regarding this? Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya, humarap muna siya dito sa Senado. Haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Sa ginawang Facebook Live ni Roque kagabi, iginiit niya na manunupil ng karapatang pantao si Hontiveros. Ayon sa abogado, ayaw ni Hontiveros na inireklamo siya o pinupuna ng mga kritiko, partikular ang mga DDS vloggers, kung saan ay sinampahan niya ng kaso ang mga ito kahapon, kabilang na si Atty. Trixie Cruz Angeles, Sas Rodando Sasut, Jay Sonsa at Banat Bay. Kalaban ka ng karapatang pantao dahil ang iyong pagsampa ng cyber libel laban sa mga vloggers na wala namang ginawa kung hindi i-repost ang naging video testimony ni alias Rene na nakasulat din at sinumpaang salaysay ay patunay na ikaw, Risa Hontiveros, ay sumusupil ng karapatang pangtao. Na ikaw ay kabahagi ngayon ng diktadoryang Marcos Jr. na susupilin ang lahat ng kalaban ng administrasyon. Na ikaw, Risa Hontiveros, bagamat ang simula mo ay tagapagtaguyod ng karapatang pantao, ay ngayon kabahagi na ng malawakang panunupil ng karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Samantala, sa halip na mataranta at masindak, pinagtawanan lang ng kilalang DDS vlogger na si Banat Bay itong si Hontiveros matapos banggitin ang mga vloggers na kinasuhan kasama siya. Ayon kay Banat Bay, hindi siya natatakot na kasuhan ni Hontiveros. Pero ang ipinagtataka lang niya bakit inuuna silang kasuhan at hindi yung taong mismong nag-akusa sa kanya. Abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payon ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan. Ma'am, si Michael. Pwede bang siya unahin mo? Siya yung nagsalita Siya yung nag-akusa sa'yo. Bakit kami? Yan yung talaga hindi ko mag-gets Ito hindi ako nagre-reklamo na kinasuhan niya. Walang problema kalayaan mo yan kalayaan ko rin magsalita. Pero nakakapagtaka lang talaga, inuna mo yung vlogger kasuhan kaysa kay Michael. Bakit? Wait. Bakit? Siya yung nag-akusa sa'yo. Di ba dapat siya inuna mo? Tapos kami, parang gano'n di ba? Ewan ko ba? Explain nyo nga sa akin. Ako hindi ko ma-explain Kung ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Habang pinapanood ni Banat Bay ang press con ni Hontiveros, nakuha pa niyang magbiro sa senadora, kung saan inisa-isang pangalanan ni Hontiveros ang mga vloggers na kanyang kinasuhan dahil sa di umano ay pagpapakalat ng fake news at paninira sa kanya bilang isang senadora.
Kursunada niyo na ba ako, madam? Ako nagtatanong lang ha. Crush mo ba ako? Sabihin mo lang, magkape tayo, walang problema. Ano naman ako friendly ghost. Para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Kabilang po dyan, sina Crisette Chu, Jay Sonza, Sasasot, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay at iba pa. So, Parang may lambing yung Banat Bay. Hindi, yung kay Crisette medyo may sungit Jason, parang matanda na yan. Gano'n. Nung Banat Bay. Ayun. Biro lang Joke, walang ganun. Nagpapatawa lang ako. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Saan at kanino kayo mas naniniwala? Sa mga vloggers ba na naghahayag ng kanilang freedom of expression o kalayaang magsalita, o kay Senadora Risa Hontiveros na pilit sinusupil at pinatatahimik ang mga vloggers at kritiko na pumupuna sa kanya? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Formal nang nagsampa si Senator Risa Hontiveros ng reklamong cyber libel sa National Bureau of Investigation o NBI laban sa dating testigong si Michael Maurilio at ilang kilalang vloggers na umano'y nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kanya. Ayon sa senadora, hindi siya papayag na sirain ang kasinungalingan ng Senado at ang mga institusyong kanyang pinaglilingkuran. Kasunod ito ng aligasyon ni Maurilio na binayaran siya upang magsinungaling laban kina Kibuloy at ilang opisyal ng gobyerno. Kasama sa reklamo sina Trixie Cruz Angeles, Sas Rogando Sasot, Crisette Chu, Jay Sonza at Banat Bay. Iniimbestigahan na rin ang Facebook page na unang naglabas ng video ni Maurilio. hanggang ngayon wala pa ring umaamin, wala pa ring nag-aangkin. At pangalawa, para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinagdagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Kinwestiyon ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang legalidad ng kautusan ng Senate Impeachment Court sa Kamara kaugnay na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat kinikilala niyang may problema ang hinihinging resolusyon mula sa Kamara ng 20th Congress, tiniyak ni Chua na susunod pa rin sila upang hindi masabing pinatatagal nila ang proseso. Samantala, naniniwala si Tingog Party List Representative Jude Asidre na hindi na magbabago ang posisyon ng Kamara dahil karamihan sa mga nanalong kongresista ay pabor sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Sa akin kasi yung second requirement na binabanggit nila, actually, to be honest with you, itong nire-require po sa amin, we believe na parang medyo hindi, may problema talaga, diba? Questionable. But just the same, the reason why we are complying it, because ayaw naman namin na mapagbintang kami na we are delaying the hearing. Lumabas na po ang tunay na anyo ni Riza Tanas Hontiveros. Alam niyo po kasi, itong si Riza Tanas Hontiveros, noong mga nakalipas na mga panahon, medyo magkakampi pa kami niyan. Kasi po, ang kanyang PR, siya ay taga-suporta ng karapatang pantao. Siya daw po ay isang democratic socialist. No? Hindi daw sila komunista, sila daw po ay kabilang dun sa umalis na CPP-NPA, pero sila ay nagnanais din na magkaroon nga ng kaparehong pagnanasa
na magkaroon ng pagbabago sa lipunan pero hindi gumagamit daw ng dahas. So nung siya'y ganyan, talaga naman pong ako ay supportive din, no? Nung mga unang panahon. Yung mga panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, nakapunta pa yan sa bahay ko, no? At kami palaging nakikipag-ugnayan kasi nga ako yung tumatayong abogado ng impeachment doon sa impeachment ni Gloria Macapagal-Arroyo, no? Now, ang pagkakaintindi ko ay pareho kami na nagsasalita, nangangalaga sa karapatan ng malayang pananalita kasi isa talaga sa pinaka-importanting karapatan sa isang demokrasya ang karapatan ng malayang pananalita. So kaya po talagang napaka-importante ng kalayaan nito at kaya nung kailan na kami sinupil sa dahig, ako'y nag-react. Hindi po ako nakisawsaw sa mga personal na alitan pero ako'y nanindigan na walang po pwedeng manupil sa aking karapatan ng malayang pananalita. Hindi ako nasupil ni Marcos Jr., hindi ako nasupil ni Marcos Sr. At mas mabuti pa talagang patayin na lang ako dahil hindi po ako tatahimik dahil napaka-importante nitong kalayaan na ito. In fact, itong kalayaan ng malayang pananalita, importante po yan na yung mga merong ibang punto de vista, mabigyan ng karapatan na magsalita dahil baka naman yung mga nagsasabi ng minority view, yung mga nasa minorya, sila ang merong solusyon. Hindi po natin alam. Kaya hayaan natin magkaroon ng malayang merkado ng ideya at sa pamamagitan ng malayang merkado ng ideya, dyan po talaga magkakaroon ng solusyon. Ika nga na isang kaso, no? Yung kapangyarihan ng katotohanan, ang paghahanap sa katotohanan ay nakabase sa kakayahan ng isang ideya na matanggap sa isang malayang merkado ng ideya. Ano naman ang kinalaman dito sa sinasabi kong lumabas na ang tunay na anyo ni Risa Tanas Ontiveros? Well, dahil ang kanyang PR nga po, mula nung siya ay nasa Congress hanggang siya ay tumakbo ng Senado, siya daw po ay para sa karapatang pantao. Pero ano po ang nabalita kahapon lamang? Si Risa Tanas Ontiveros na nagsasabing siya ay sumusuporta sa karapatang pantao, ay siyang lumabag sa karapatan ng malayang pananalita sa pamamagitan ng pagsasampa ng cyber libel cases laban doon sa mga vloggers na di umano ay nagkalat nung testimonya ni alias Rene na nagsasabi na siya ay binayaran para tumayong testigo laban kay Pastor Kibuloy, kay PRRD at kay Inday Sara Duterte. Bakit ko po sinasabi na ang pagsampa ng isang cyber libel ay patunay na ikaw ay kalaban ng karapatang pantao? Well, unang-una, meron po akong legal na basihan. Nadulog na po natin ito sa UN Committee on Human Rights. At ito yung kaso ng Adonis versus Republic of the Philippines. Pero hindi ko naman po pwede na sa dami ng mga maling sinasabi sa akin na masasakit na paninira sa akin, kahit ganong nasasaktan na aking damdamin, hindi naman po pwede na sinasabi ko na ako'y tagapagtaguyod ng karapatang pantao, lalong-lalo na ang karapatan ng malayang pananalita, tapos magsasampa ako ng libel. That's a contradiction in terms. Ibig sabihin yan, hindi ka talaga tagapagtaguyod ng karapatang pantao, bagamat ikaw sa iyong PR, sa iyong pananalita, ay nagdedeklara na ikaw ay isang taga-suporta ng karapatang pantao, pero sa iyong aksyon, pinapakita mo naman na sa totoo lang, ninanais mo rin supilin yung mga bagay-bagay na nababasa mo, narinig mo, na hindi mo gusto. Sa totoo lang po ako, alam nyo yan. Siguro ako na ang pinakamaraming pula na natanggap sa lahat po ng mga opisyalis ni dating Presidente Duterte. At marami talaga pagkakataon na dapat nag-file ako ng libel. Kasi maraming mga nagsasabi na ako daw ay kriminal. Yan, si Risa Tanas Ontiveros. Ang dapat ko talaga unang-unang idemanda si Risa Tanas Ontiveros. Dahil sinasabi niya, kriminal daw ako. Dahil sa Pogo. Wala namang napakitang ebidensya na kriminal na bagay na ginawa ko. Noong mga panahon na legal ang Pogo dahil hindi nga po ako na-involve sa kahit anong Pogo. Abogado lang po ako ng isang kumpanya na nagpaupa sa isang Pogo. So talagang ako, kung ako ay hindi seryoso sa aking pagtataguyod ng karapatang pantao, ang una ko ng dinimanda for libel, Risa Tanas
Ontiveros dahil siya ang unang-unang nagbibintang sa akin ng isang krimen. Huy, miski yan ay nakabinbin ngayon sa korte dahil yan isang tanim kaso. Hanggang hindi napapatunayan na ako'y nagkasala, I am presumed innocent. Pero dahil nga wala naman siyang pakialam sa karapatang pantao, yung Risa Tanas na yan, ay sasabihin, kriminal yan si Harry Roque nagtatago. Huy! Kung ikaw ay talagang tagapagtaguyod ng karapatang pantao, pangangalagaan mo ang karapatan ng asylum. So yung mga pinagsasabi na dapat ako umuwi sa kabila ng pagigipit na alam mo namang ginagawa sa akin ng iyong kakamping Marcos Jr., yan ay papatunay din talaga na hindi ka tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Sabi nga ng iba sa social media, che! Diba, no? Che! Fake ka! Plastic! Diba? Kalaban ka ng karapatang pantao dahil ang iyong pagsampa ng cyber libel laban sa mga vloggers na wala namang ginawa kung hindi i-repost ang naging video testimony ni alias Rene na nakasulat din at sinumpaang salaysay ay patunay na ikaw, Risa Tanas Ontiveros, ay sumusupil ng karapatang pangtao. Na ikaw ay kabahagi ngayon ng diktadoryang Marcos Jr. na susupilin ang lahat ng kalaban ng administrasyon. Na ikaw, Risa Tanas Ontiveros, bagamat ang simula mo ay tagapagtaguyod ng karapatang pantao, ay ngayon kabahagi na ng malawakang panunupil ng karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Evidence, cyber libel cases filed against the vloggers. Anong intention mo sa pagsasampa ng mga cyber libel na yan? Di ba dahil nais mong ipakulong yung mga nagkalat ng testimonya ni alias Rene na nagpapakita at ito naman ay sinumpaang salaysay din na ikaw ay nagbayad para siya ay magsinungaling sa Senado at sa hukuman upang madawit ang mga inosente sa isang non-bailable offense na syndicated trafficking gaya ng sa iyong mga paratang na guilty rin ako dyan na wala namang kahit anong ebidensya. Next time magsabi kang umuwi ako, sabihin mo sa akin anong ebidensya. Isiwalat mo kung anong iyong ebidensya. Wag ka magtatago sa pagiging senador. Ang hamon mo pa, sige humarap ka sa Senado. Bakit? Inatrasan ba kita? Meron ka bang nakuha nung 3 beses sa pagharap ko sa inyo? 2 beses sa pagharap ko sa inyo? Di ba wala? Hindi ka nga makasagot pag ako sumagot Ang gusto mo, tumahimik lang ako ng tumahimik. At ikaw lang magdakdak ng magdakdak. Dahil binabasa mo lang naman ang dinadakdak mo at hindi mo naman naintindihan ang sinasabi mo. Di ba? Ngayon, sa iyong pagsampa ng cyber libel, lahat yung mga goody-goody friends mo, hindi na maitatanggi. Lahat kayo manunupil ng karapatang pantao dahil ang cyber libel sang-ayon sa UN Committee on Human Rights ay labag sa karapatan ng malayang pananalita. You are a human rights violator. Shame on you. Bukod pa doon sa ginagawa mong nagtatanim testigo, nagtatanim ebidensya sang-ayon kay alias Rene. Sabi mo, magsasampa ka ng kaso labang kay Rene. Ba't di mo gawin? Para mapatunayan mo na hindi mo nga gawain yan. Pero yun na nga Paano mo naman hindi mapapaniwala ng isang tao na nabayaran na nakapagtestigo na pinoprotektahan na ng gobyerno? Pero dahil nga, yung tawag ng konsyensya, nagsiwalat ng katotohanan. At ano naman ang mahihita mo kung mapakukulong mo nga itong mga vloggers na ito? Sa tingin mo ba, kung yung mga vloggers na dinimanda mo ay makukulong, matatahimik na yung buong bansa sa pagtatanong
Totoo ba yan, Riza Tanas Ontiveros, na nagtatanim ebidensya ka, nagtatanim testigo ka? Alam mo kasi, ang dami ng desisyon na sinabi ng Korte Suprema. Pag ikaw, taong gobyerno, huwag kang balat sibuyas. Kung hindi mo matanggap ang mga pagpupula sa iyo at may karapatan ang mga taong bayan bilang tagabayad ng buwis na ikaw ay pulaan, huwag kang maggobyerno. Hindi ka naman pinilit maging senador. Gustong-gusto mo nga, 3 beses ka natalo bago ka naging senador. Tapos hindi ka makatanggap ng pula sa taong bayan. The truth shall set you free. Kung walang katunayan, walang katunayan yung tanim ebidensya mo, malalaman at malalaman din natin yan. Pero nasasaktan ka kasi in the first place, wala pang enough na basihan para ikaw ay paniwalaan talaga ng taong bayan. Dahil kung ikaw sa mulat-mula ay pinagkakatiwalaan, sa unang beses pa lang na pagtakbo mo sa Senado, panalo ka na. Dahil ikaw naman, palagi kang kakampi ng administrasyon. Nung ikaw'y kongresista, oo, hindi ka talaga kakampi ng administrasyon. Pero siyempre, nanalo ka bilang senador dahil kakampi ka ni Noynoy Aquino, di ba? Hindi mo naman matatanggi yan. At pinagsasabi nga na dapat pag-aralan kung paano mo nagamit yung PhilHealth. Na alam naman natin na ang pondo ng PhilHealth hanggang ngayon ay ginagamit sa lahat ng bagay except para sa kalusugan ng mga mamamayan. Nais mong supilin ang mga pula sa iyo dahil alam mo sa mulat-mula, hindi ka tanggap ng taong bayan. Nahalal ka lang dahil nagkaroon ka ng sapat na pera, sapat na endorsement ng isang administrasyon na nakaupo, kaya ikaw nahalal. Yun ang katotohanan. Kaya gusto mong patahimikin lahat ng iyong mga kritiko ngayon. Dahil kung hindi yan ang talagang pakay mo, hindi ka magdidemanda ng cyber libel. Dahil malinaw na malinaw, kung ikaw ay talagang tagapagtaguyod ng karapatang pantao, alam mo na ang cyber libel ay panunumpil ng karapatang pantao. Ngayon, malinaw na ha. Hindi lang sang-ayon kay alias Rene na binaboy mo ang proseso ng Senado sa pamamagitan ng pamimili ng testimonya, sana nga mapatunayan mong hindi katotohanan yan. Dahil kung hindi, dagok yang hindi lang sa iyo, kundi sa institusyon ng Senado. Sa ating demokrasya, mantakin mo. Halos sagrado ang Senado, tapos bababuyin mo sa pamamagitan ng tanim ebidensya. At ngayon, wala nang kaduda-duda sa pagsampa mo ng cyber libel. Kalaban ka ng karapatang pantao.